Hello guys, welcome to this video. In this video guys, super excited po akong i-share sa inyo. Baka sakaling makatulong din tong video na to sa mga wala pang ka-idea about Bilis. Yes guys, excited po akong i-share sa inyo ang achievement ko kay Bilis. Bago lang po ako kay Bilis. Kung hindi po ako nagkakamali is wala pa po akong 6 months dito kay Bilis. Almost siguro guys, magsi 6 months siguro. More than 5 months lang po ako dito kay Bilis guys. And para magkaroon po kayo ng idea guys, nung na-approve po ako dito sa halagang 4,000 pesos. And yung 3,000 po na yun is transfer ko po sa GCash account ko via e-wallet transfer po. E-wallet, yes. And yung 1,000 po is transfer ko po sa Lazada. Bago ko po makalimutan, in-applyan ko nga po pala itong si Bilis. In-applyan ko nga po pala, i-recap ko lang po para po sa mga hindi pa nakapanood sa videos ko na nandyan na sa tabi-tabi. In-applyan ko po itong si Bilis from Lazada app po. So from Lazada app po is doon po ako nag-apply and then pina-install ko sa akin ng Bilis. And then nung na-install ko na po si Bilis, ginamit ko po dito yung Gmail address ko and cellphone number na naka-registered po sa Lazada account ko po. So na-approve po ako sa 4,000 pesos. And para magkaroon na rin po kayo ng additional ideas po, napakadali ko pong isa po siguro sa dahilan, no, kaya madali po akong na-approve dito guys is nag-submit lang po ako ng screenshot po. Screenshot po, hindi po PDF. Screenshot lang po ng transaction history ko po sa GCash account ko. And yung proof of billing ko po is in-screenshot ko lang po yung delivered Lazada product na order ko po, na na-deliver na. So, doon approve po ako agad-agad. First attempt po na nag-apply ako kay Bilis is approve po agad ako sa 4,000 pesos na credit limit. So, yung 3,000 po is transfer ko po sa e-wallet GCash dahil yung cash loan is hindi naman po agad-agad yan na-activate, no? And yung 1,000 po is transfer ko po sa Lazada. And pag transfer mo nga po siya sa Lazada is hindi mo po siya maka-cash out. Kailangan po gamitin mo siya pambili ng mga products sa loob ng Lazada app. So after yung 4,000 po na yon, bali same day ko pong in-avail po yung 4,000 na yon. And installment po nun is 3 months, 15 days, tinapos ko po yon. And then, nung natapos ko po yon, nag-increase po siya from 4,000 naging 5,800 po. And then, now po, ito po yung gusto kong i-share sa inyo na yung 5,800 naman po na yun is, in-avail ko po yung 5,000 dahil hindi po siya matransfer ng buo sa e-wallet. Pero pag transfer po sa e-wallet, wala pong bawas yun, buo pong matatanggap yun. So, yung 5,000 na-receive ko po yun ng buo. And then, natira po yung 800 sa Bilis account ko. Yun po ay ginamit-gamit ko na pang buy loads, and then binabayaran ko rin sa before due date, binabayaran ko po siya plus yung 5,000 po na installment, 3 months, 15 days. Talagang sinunod ko po yung ko doon, sinunod ko po yung due date ko po doon. Hindi po ako nag-advance, hindi rin po ako nagpa-delay, hindi po ako nag late payment. Pinakamaaga ko po is 6 days, 5 days nagbabayad na po ako sa installment ko po, and then pinaka-late ko na po yung 3 days before due date, nagbabayad na po ako. And kagabi nga lang po, no, today po is July 31. So last night ba to? Tingnan nga natin yung resibo kung what time ba ito. Umaga na po ito, madaling araw na po ito ng July 31. So last payment ko na nga po sa 5,000. And then meron na po ako dito meron na po akong available na, sabi ko nga, hindi yung natira pong 800 na ginamit ko po sa buy loads, hindi po yun, revolving po siya. Kumbaga pag binayaran mo na yung inutang mong load, babalik po siya sa account mo, pwede mo po siyang gamitin ulit. Unlike sa 5,000 na inutang ko po is kailangan ko siyang tapusin. So tinapos ko po talaga yung 3 months, 15 days, and last ko na nga po kanina lang, madaling araw, last ko na nga po, and pinuli paid ko na nga po yung last term ko. So eto na, nung pagka fully pay ko po, hindi po ako agad-agad umexit sa app, and akala ko naman hindi po siya nag-increase. So medyo disappointed po ako. Ang ginawa ko po, talagang nire-refresh ko po yung page. Ayaw po talaga. Ang ginawa ko po, umexit po ako sa app. Doon na po nagdatingan yung mga notification na Bilis na congratulations, cash loan has been activated, ganun. Tapos meron na siyang notification na your itong notification niya sa cellphone number at sa email. Ang gulo ko magkwento na, hi, congratulations, your Bilis installment plan is now fully settled. Ito po kinukwento ko po para magkaroon po ng idea yung mga wala pa pong Bilis kasi mamaya na. And then ito, your Bilis installment plan is now fully settled. Some more good news, we have upgraded your account with a higher limit. Just log in to see your new limit.
Thanks for handling your payments well. Your account is now enabled for multiple installments, so you can avail a new one even before your previous installment are complete. Ibig sabihin, pwede na ako pala. Pwede na ako mag-multiple loans. Pwede na ako mag-multiple loans. So, mamaya na natin subukan yung multiple loans. In addition, you have been granted a cash limit. Our cash loans are priced at the same affordable rates you are already used to. That's up to 90% cheaper than other cash loan apps. To avail, just add a bank or CoinsPH account under settings, manage availment methods. You can now avail of another installment plan. Meron din sa instant cash, flexible payments. Be ready for anything with our wallet loans. Flexible installment up to 12 months. Akala ko naman po guys, na-unlock ko na yung 12 months. Send money to major wallets, money reflects instantly. So, chinay ko, akala ko may 12 months na guys. Wala pa pala. So, ito na nga guys, from 5,800 is naging 4,500 na nga po siya. And syempre tuwang-tuwa po ako, ang laki po ng in-increase niya, no? Ang laki po ng in-increase niya, nag-increase po siya ng 8,700. Nagulat po talaga ako, akala ko naman magagawin lang nilang 8,000, ganun. Syempre nakakagulat po na ang laki po ng in-increase niya, no? And then, dito nga po is tinignan ko po kung magkano magiging interest pag magta-transfer ako ng 5,000 sa GCash. And kung ano pong difference sa cash loan po, kasi na-unlock ko na nga po yung cash loan eh. Biro mo guys, more than 5 months pa lang ako kay Bilis is na-unlock ko na po yung cash loan. So, kaya tuwang-tuwa naman po ako. Pero yung 3 months po, hindi pa nagbabago yung terms ko. 3 months pa rin. Yes. Nag-start po yata ako sa 2 months. Nag-start po yata ako sa 2 months. And then, sa 5,800 po is 3 months. And then, ngayon 3 months pa rin. Let's see. Baka pag nag-refresh. Ito nga po, pag transfer ko po siya sa GCash is, halimbawa monthly po siya, tapos 3 months is 2,048 po monthly. And then, kung mapapansin nyo po, ito po, para baka po hindi nyo ito mapansin, no? Di ba meron po tayong payday na nakaset po sa Bilis account natin, sa mga bago pa lang po na may Bilis account. Baka hindi nyo po ito mapapansin pag nag-a-avail po kayo ng loan. So, papansinin nyo po yung, yung payday natin, kasi si Bilis, kung ano yung binigay nating payday, doon tayo binibigyan ng due date. Kung ano yung halimbawa twice a month, kung ano yung date na yun yung binibigyan ni Bilis na due date natin. So, syempre parang sabi ko, pag monthly parang lugi ako. Kasi hindi ko na po masyadong hindi ko na po masyadong i-disclose yung mga detalye kasi for security na rin po. Basta titingnan sa mga baguhan po sa Bilis, kung mag-a-avail po kayo ng installment, titingnan niyo na lang po yung difference ng ng monthly tsaka 15 days. Kung saan po hindi po kayo lugi, yung parang lugi ba. So, imbes na mag-monthly ako guys, dun pinili ko na lang yung 15 days. Oo. Kasi pag sa monthly parang lugi po ako sa araw. Gusto ko pa naman sana yung monthly guys. Pero kasi nga yung payday po na binigay ko is hindi ko po gusto yung adjustment niya. So, pero hindi po ako nag-transfer sa hindi po e-wallet ang ginamit ko, cash loan po ang ginamit ko. Nag-transfer po ako sa cash loan. Pag sa cash loan naman po is 1,904 lang dapat ang monthly ng 3 months. So, i-compare niyo na lang yan sa kung ita-transfer mo siya sa e-wallet. Magkaiba po yung interest rates ng e-wallet tsaka sa cash loan kung da-direct po kayo sa e-wallet. So, nag-try nga po akong mag-cash out kanina ng 5,000 to cash loan. Sa cash loan po ang ginamit ko, hindi po e-wallet. Kasi pag cash loan po, mas mababa po yung interest. Pag e-wallet po kasi is mas mataas po yung interest. So, yun nga, imbes na mag-monthly po ako, nag 15 days na lang po ako kasi dahil sa payday nga po na binigay ko is hindi ko po gusto yung terms. Hindi po alanganin po yung payday tapos yung due date ko, alanganin po. Parang pag monthly po is naka-advance po siya, advance. Kulang sa araw guys, kulang. Dahil nga kung i-avail ko sa monthly, mag-due date ako sa ganitong araw dahil yun po yung araw na binigay kong payday. Sana na-gets nyo po yung gusto kong sabihin. So dito ngayon ko lang napansin guys na meron pala siyang 10 pesos. GCash cash loan 5,000 in 10 pesos. Magkano pa lang nakatira doon sa ko? Wala naman nabawas. So sinilip ko nga yung GCash transaction ko guys kasi napansin ko dito sa screenshot ko guys, hindi ko to agad-agad napansin na itong GCash cash loan 5,000 and 10 pesos. Akala ko naman guys may bawas na 10 pesos yung na-receive ko sa GCash. Wala naman guys, buo kong na-receive yung 5,000 and then dito po sa Bilis app is wala rin pong bawas na 10 pesos. So baka sinagot na po ni Bilis yun. So yun lang guys, ano bang may share ko about Bilis? Additional tips ko kay Bilis. Nanood po ako ng mga reviews ni Mami Yam. In fairness kay Mami Yam, napakagaling po talaga niyang magpaliwanag, no? Gusto ko yung mga reviews ni Mami Yam doon about Bilis. Napaka linaw na meron pa siyang tips na para daw mabilis ang ma-increasean is
kailangan mong i-cash loan ng buo. Yung ano, gusto ko sana guys, gusto ko sanang ano, yun nga sabi ni Mami Yam na kung gusto mong ma-increase ng mabilis is i-cash loan mo ng buo, wag patingi-tingi yung credit limit mo sa bilis. Pero ako kasi guys, kahit naman gustuhin ko guys, ano kasi, gustong-gusto ko kasi guys si bilis gamitin sa pagba-buy loads. Yes, halimbawa, basta gustong-gusto ko pong gamitin si bilis guys na ano, na pang buy loads. So, kay bilis na talaga ako bumibili ng ano, ng yung pang data ko dahil hotspot lang po yung ginagamit ko. And zero ano pa siya, zero interest guys pag buy loads. Yan, napakaganda. 15 days. 15 days ang ano ni bilis sa buy loads. Halimbawa, bumibili kasi ako sa kanya guys ng worth 300 pesos for data. 15 days po yun. 15 days bago ko bayaran. Zero interest po yun. Pag buy load, zero interest po si bilis. Kaya napakaganda po niya. So, ang siguro mai-advise sa mga wala pang bilis, pagtsagaan nyo pong applyan itong si bilis. Malay nyo, isang araw ma-approve din po kayo, no? Kasi pag nanonood naman po kayo ng mga reviews about bilis, nagkakaroon kayo ng idea paano kayo ma-approvehan ng mabilis na walang kahirap-hirap. So, yun lang, maganda pag meron ka talagang bilis account. Napakabilis niyang ano, yun nga lang, wag talaga kayong mag-advance payment siguro tsaka magpapadelay guys para ano, para hindi masira yung ano niyo, yung credit score niyo kay bilis, no? So hanggang dito na lang guys. Pasensya na kayo kasi bakit pagdating sa mga legit ano, hindi ako maayos magkwento. So hanggang dito na lang guys, sana kahit paano is ang purpose ko lang naman dito guys is ma-share itong experience ko para ano, para siguro kahit paano is magkaroon ng idea yung mga wala pang bilis. Maganda talaga pag may bilis ka. And pag nagkaroon ka ng bilis account, alagaan mo, wag kang magpapa-delay. Sundin mo yung due date na binigay sa'yo. At least 4 days, 3 days before due date, magbayad ka na po. Kasi wag, iwasan natin yung, aantayin pa natin yung day of due date natin bago tayo magbayad. Kasi minsan nagsisystem maintenance po yung mga yan, kaya tapos minsan kinabukasan pa magre-reflect yung bayad mo, kaya mas maganda pa rin magbayad ng advance. Huwag niyo na pong isipin yung sayang yung interest sa 2 araw kasi ano naman yun plus pogi points naman yun pag advance kayo magbayad. Huwag naman yung sobrang advance na ano, wala pa yung bill statement mo. Halimbawa isang buwan pa i-advance mo na. Iwasan natin yung ganun para ano, kasi yung mga ganito parang mas gusto nila yung binabayaran sila before due date, hindi advance, hindi super advance. Yun nga, advisable ko yung at least 5 days, 4 days, 3 days before due date is magbayad na. Yung ito pong last payment ko dito, yung bago po ako na-increasean na 5,800 is ang due ko pa po nito is 5 days before due date. 5 days? Yes guys, 5 days before due date. 5 days before due date ko ito binayaran. So hanggang dito na lang guys, masyado nang mahaba tong video na to. So I hope na kahit paano is nakatulong po ito, no? Kahit putol-putol po yung aking kwento at wala sa ayos, no? Kasi hindi ko naman po kasi pre-practice yung mga nire-record ko Dire-diretso lang po tayo. So hanggang dito na lang guys, thanks for watching. See you on my next videos. Please support my other channels too guys, the Loan Explorer YTC. See you guys, thanks for watching. Ingat-ingat po.